Hello Tuminatics! Welcome back to my channel. For today's video, we're going to review the product of Dermaroller Philippines. I ordered the package on Lazada and I forgot the price ng package. So, I'll put the picture here sa aking side. So, the package includes first the face roller and we have vitamin C serum na mas mahal. Ang pinakamahal sa kanilang tatlo. And lastly, we have the lemon soap. So, this Dermaroller is good for acne scars, pimple marks, old scars, dark spots, wrinkles, enlarged pores, which is ang problem ko. So, as you can see, sa aking mukha, I have enlarged pores. So, gusto kong lumiit yan using this and sana mag-work. And anti-aging and much more. So, explore natin ang box. Sa kabilang side, meron tatlong warning or reminder dito. The first one, dito nakalagay, yung proper rolling technique, which is ipapakita natin mamaya. And then, itong nasa gitna, ito, warning yan, do not use on active acne. And then, itong isa naman ay open wound. Dito naman sa kabilang side, nakalagay yung sizes ng needles. So, meron tayong 0.5 mm, which is good for product absorption. So, gagamitin mo siya. Mas maganda itong 0.5 kapag gusto mo lang na ma-absorb ng skin mo, mas ma-absorb ng skin mo yung mga products na nilalagay mo. Also, we have 0.75 mm and 1 mm. So, itong mga sizes na ito, good ito for collagen production. So, ito yung mag-stimulate na mag-produce ng collagen ng ating skin. So, in my case, sa nabanggit ko nga kanina, gusto kong bumabaw or lumiit yung mga pores kasi I have enlarged pores. And itong 1.5 at saka 2 mm na mga sizes, good yun para sa mga muka na may mga malalalim na scars. And I'm thankful kasi hindi naging ganun ang mukha ko. Kasi dati, sobrang daming pimples ko rin So, buti naman mga acne marks lang. And kung may iniwan man, konti lang. So, just like this. Hindi to sa pimple, sa ito? Chicken pox. Yan. Ito, chicken pox din. Ito, na-aksidente ata ako na nasugat. Kung sa pimples naman, ito, pimple ito. Daan ito ng pimple. Ito, chicken pox. Wow, face tour lang. And then the rest, yun na, mga enlarged pores. At this time, buksan na natin ang box. And then, may nakikita akong manual dito Yan, yun ang laman niya. Ay, may manual ba? Walang manual. Ay, meron pala, sorry. So, nandito. And then, yan. Ito ang ating Dermaroller. Naka-seal pa siya. So, buksan natin. Yan. Then, buksan natin ang manual. So, here it is. Yan, how to use. So, dito na tayo sa precautions. So, dito, sinabi niya, never share your Dermaroller, strictly for personal use. Then, do not roll on acne or pimples, moles, bumps, warts, lesion, open wounds, and dry skin. Avoid direct sunlight exposure, pollutants, and stress. Wow, sana all. Na-avoid ang stress. No strenuous activities, excessive perspiration, swimming, and working out for 5 to 7 days after your rolling session. So, ang hirap pala nito pag gumamit ka. Nag-gym pa naman ako. Yan. Protect your face or the area that was treated all the time. Apply sunblock or use face mask when going out. Yan. Ginagawa naman natin yun. Sa ngayon, di ba? Especially it's pandemic. Nag-face mask naman talaga tayo. Not recommended for people with active
acne breakouts, diabetes, psoriasis, skin diseases, slow wound healing, blood disorder, pregnant, lactating, and under 18 years old. Healing is important. Let your skin heal and recover after every rolling session. Okay. So, meron siyang mga instruction dito. Sasabihin ko na lang mamaya. Pero dito, may nakalagay dito, recommended intervals are as follows. So, yan. Ito sa akin, 1 mm. So, good siya for... So, pwede ako mag-roll every after 7 days. So, ibig sabihin nun, once a week akong pwede na mag-roll. So, tips, nakalagay dito, no need to apply extreme pressure causing your skin to bleed. Una nating gagawin ay, we have to disinfect the roller. So, bubuhusan natin ng alcohol. Uy, paubos ang alcohol namin ha. Sagad-sagad na ito. Yan, roll natin para lahat ng sides ay madaanan ng alcohol. And ibababad natin to for about few minutes. And then after nito ay ibababad naman natin sa mainit na tubig para matanggal yung alcohol before natin i-roll sa ating face. So ito na nga, hinuhugasan ko na yung mukha ko gamit ang lemon soap. So mabango naman siya. Lemon na lemon yung amoy. Hindi ito first time ko na pag-roll ng face ko. Nakagamit rin ako before twice. Pero hindi Derma Roller Philippines ang gamit ko. Nung una, pinakauna talaga, galing yun ng China eh. Gumamit ako ng Derma Roller, na Derma Roller lang, walang serum. So, imbis na makatulong siya sa mukha ko, mas lumala pa yung nangyari sa akin dati. Mali kasi yung pagkakagamit ko eh. And yung sa mga napapanood kong video dati, walang mga warning, kundi yung mga tutorial lang ay kung paano siya gamitin ng tama. Pero yung mga precautions, wala. So, sa napansin ko sa ginawa ko noon, pag nagro-roll ako, ganyan, kinabukasan, naghilamos ako kaagad, ganyan. Parang, yun ang sobrang pagkakamali ko dati. Which is, hindi dapat. So, naging aware na ako nun sa pangalawa. Na hindi dapat agad maghilamos kinabukasan. And then, yung pangalawa naman, ibang brand yun. Meron siyang serum din. Mas mura eh. Parang magkano lang yun? 300 or 400. Kasama na doon yung roller and yung serum. Unlike itong Derma Roller, medyo may kamahalan ito eh. Sobra libo rin. Naging okay naman din yung effect, pero hindi masyado. Wala akong masyado nakitang improvement. So, unlike this one, sana may malaking improvement akong makikita dito sa Derma Roller. So, pwede na ito. Pwede na siguro tayo magbanlaw. And ito, nakapagbanlaw na ako. Yan. I don't have anything on my face. Yan. And as you can see, meron akong konting active pimples. Yan, dito na part. Ito. Yan, ito. Ito. And then, may nafe-feel ako dito. So far, yun lang. Kasi ito dry na ito. Dry na rin. Yun. So, yung mga part na ito, yung mga active, ay iiwasan natin yan na matamaan ng Derma Roller. Ang pag-roll sa ating face ay parang asterisk. So, meron tayong pahiga na direction, patayo na direction, slanting sa direction, and another slanting sa kabilang side. So, bawat direction ay merong 6 na rolls. So, 3 rolls. 1, 2, 3, and then 3 rolls naman pabalik. 1, 2, 3. Kapag mag-shift kayo ng roll, ito, 1, angat, 2, angat, 3, angat. Kailangan natin maging careful sa pagro-roll kasi imbis na tama yung gagawin natin, mas lalo pang mapapasama yung skin natin kasi nagkukos tayo ng maling sugat, 'di ba?
So, another tip nga pala before ko makalimutan. So, sa akin lang ito ha. Since nag-roll tayo ng needle sa ating muka, mas mainam na yung punda ninyo or yung inyong pillowcase ay bago. No? Kasi, syempre, bagong roll ang ating face. So, prone talaga yon sa mga infections. Yan. Kaya, kailangan malinis lahat ng ginagamit natin. So, without further ado, let's get rolling! "2,000 years later." Finally, after 48 years, natapos na tayo sa pag-roll. And ang masasabi ko sa roller na ito, itong Derma roller, mas matalas siya kumpara sa ibang roller na nagamit ko. Mas nakafeel ako dito ng stinging sensation. And for the last part ay maglalagay na tayo ng vitamin C serum. So itong vitamin C serum na ito ay nagpo-promote ng fast healing sa ating skin. Yan. Alam nyo, nakaka-feel na ako ng kate. So, yun lang din, reminder sa atin na kapag may na-feel tayong ganon, wag nating kakamutin ang mukha natin after this. Ay, parang Make sure nyo lang ha na malinis yung kamay nyo sa pag-spread nitong serum. By the way, I bought collagen. So, ang brand nito ay, hindi ko alam ha. Sa akin kasi, pagbasa ko nito, Genacol. Pero yung pinakita ko to sa friend ko, tawang-tawa siya. Hindi ko alam bakit iba ang pagkabasa niya. Genacol naman ito, di ba? So, this is collagen para mas mabilis ang pag-heal ng ating skin and at the same time, para yan, hopefully, ma-reduce yung ating enlarged pores. A week already since the last time na nag-roll tayo, and I'm going to share what were my experiences. So, after ko nag-roll, siguro mga after 5 minutes, namula yung mukha ko, hindi ko lang napicturean and then, nahirapan din akong matulog since bagong roll tayo nun ay we have to protect our face. Ako pa naman sanay ako matulog na nakadapa or nakatagilid. Kaya sinikap ko talaga na matulog na nakatihaya lang, ganon. So hindi ako sanay sa ganong position. Kinabukasan, pulang-pula pa rin yung mukha ko. And tulad ng nabanggit ko nung nakarang araw,
kinabukasan after nating nag-roll ay wag na wag muna tayong maghihilamos. Hindi nga talaga ako naghilamos at hindi rin ako naligo. On the second day, doon na ako nakapagligo and medyo nawala na yung redness sa mukha ko. On the third day naman, nakakita ako ng micro peeling sa aking mukha. Yan, medyo naging okay na rin. And sa third day and fourth day, may nakakapa ako sa mukha ko eh. Mayroong mga parang balas-balas. Kusang lumalabas yung mga whiteheads. Siguro dahil na rin sa pag-roll natin eh, napoke yung mga maliliit na whiteheads. Yun ang hindi ko napigilang tanggalin. Not to the point na tiniris ko naman. Tinanggal ko lang kung kapag may nakakapa ako ganyan. Na tinatanggal ko lang gamit yung kuko ko. Pero, never ko pang kinuskus ang mukha ko nun. Siguro nagkuskus na lang ako mga after 5 days. Kasi, nung 3rd and 4th day, parang ang sarap-sarap niya ng kuskusin. Kasi, kapag naliligo ako, nararamdaman ko talaga na ang sarap-sarap niyang kuskusin eh. Kasi parang ang kapalang libag, ganun. Pero though, yan, mga micro peeling yun eh. So, after 1 week ng pag-roll, kuminis na nga ba ako? Well, for me, as you can see, makikita nyo na rin naman dito, I didn't see much difference on my face, on my skin. But I felt na mas naging smooth yung skin ko. Siguro dahil na rin yun sa mga na kusang lumabas na mga whiteheads. And yung mga maliliit na bumps on my skin ay nawala. Siguro it takes more time before makita mo talaga yung much difference. As you can see, kung pag-uusapan natin yung pores, hindi ko alam, sure kung lumiit ba talaga mga pores ko. It's still visible. However, ito mga chicken pox, marks ng chicken pox, ito yung mga target areas ko talaga eh, na titingnan natin kung mag-e-effect ba talaga yung Derma Roller Philippines. Dito ko muna tatapusin ang ating video dahil after nito, magro-roll ako for the second time around. Hindi ko na ipapakita dahil the same lang naman ang process nung nauna. So, I hope to see you on my final review, maybe after 1 month. So, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and click the bell button so that you will be notified on my upcoming videos. I hope to see you again. Thank you for watching. Bye!